Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, tayo ay nasa ika-14 na linggo sa karaniwang panahon.
at upang tayo'y mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, aminin muna natin lahat ng ating mga kasalanan. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Zacarias ang pagdating ng Panginoon bilang haring matagumpay, ngunit mapagkumbaba, na isinasalarawan sa pagsakay sa isang kabayong pandigma, kundi sa isang bisirong asno. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Siyon, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem. Pagkat ang hari mo ay dumarating na, mapagwagi at mapagtagumpay. Mapagpakumbaba siya at nakasakay sa isang bisirong asno. Ipaaalis niya ang mga karwahe sa Ephraim. Gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla ng mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya'y dagat magkabila mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman.
ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayan magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatanggi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila, makapangyarihan. Bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Sa ikalawang mga Kristiyano ay hindi na naaayon sa laman kundi sa Espiritu. Kaya nga, anumang uri ng pagmamataas na katangian ng buhay sa laman ay dapat iwaksi. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao,
Hindi siya kay Kristo kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Panginoon. Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo. Ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ipinakikilala ni Jesus ang kanyang sarili na maamo at mababang loob, at inihahayag din niyang sa mga mabababang loob lamang ipinagkakaloob ng Ama ang maraming bagay na ipinagkakait sa mga marurunong. Tayo po'y magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagat gayon ang kinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayong sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sabagat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. We all get tired. Nakakapagod naman talaga ang maraming mga bagay. We all get tired. We get tired physically. Sa trabaho, sa hanap buhay, sa gawaing bahay, we are tired physically. We are tired emotionally. Ipagsiksikan mo yung sarili mo sa mga tao o grupong ayaw ka, nakakapagod yan. Habul-habulin mo ang isang tao na ayaw naman talaga sa'yo, nakakapagod yan. Mag-ayos ng relasyon na parang ikaw na lang ang nag-aayos, nakakapagod yan. We are tired physically, we are tired emotionally,
We are tired spiritually. Dasal ako ng dasal pero parang walang sagot. Serve ako ng serve, napapagod lang ako. We are tired physically, emotionally, spiritually. And what do you do if you are tired? Anong ginagawa nyo kapag napapagod kayo? Yung ibang mga tao, kapag napapagod, magpupunta sa mall. Kung may pera, mamimili. Kung walang pera, mag-ikot-ikot ka. Pero may mga taong nakakawala ang pagod kapag nagpupunta lang sila sa mall, nakikita yung maraming mga tao naglalakad-lakad lang. May mga taong kapag pagod at may pera, mamamasyal, pupunta ng beach, mamumundok siguro, o magro-road trip lang, nakakawala ng pagod. Kung may extra ka pang pera, baka mag-abroad ka pa. Mangingibang bansa para mawala ang pagod. Meron namang mga tao para mawala ang pagod ay pupunta sa bar at mag-iinom. Iinom ng iinom. Sabagat tingin nila kapag nakainom ay mawawala ang pagod. Meron ding mga tao na kapag pagod, magpapaschedule ng massage, magpapamasahe, at nakakawala yun ng pagod. O meron ding mga tao na kapag pagod, kakausapin lang ang mga paboritong tao nila. Kikitain ang mga kaibigan at nakakawala yun ng pagod. O yung iba rin, kapag pagod, ang gagawin, kakain. At kakain ng kakain sa maraming kinain at yun ang nakakawala ng pagod. Pero pansin nyo ba, kapag ginawa natin ang mga bagay na yon, pagkatapos, pagod pa rin tayo. Naranasan nyo na ba yung namasyal kayo? Tapos pag uwi nyo, pagod din kayo? Yung nag-mall kayo, pag uwi mo, napagod ka na, nagastusan ka pa. Kumain ka sa labas, napagod ka, nagastahan ka pa. And so Jesus invites us today, according to our gospel from St. Matthew, if you are tired, if you are weary, go to me. Lahat kayo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. If you are tired, if you are weary, hindi sa beach, hindi sa bundok, hindi sa mall, hindi sa restaurant, hindi sa massage parlor. Jesus tells us today plainly, if you are tired, come to me. Lapit kayo sa akin. Pero gusto ko sanang ipaunawa na sino lang ba ang taong nakakalapit sa Panginoon? Sasabihin ko sa inyo, yung taong mababa ang kalooban, yan lang ang lalapit sa Panginoon. In our first reading today from the book of the prophet Zephaniah, sabi niya dito, ang darating na hari ay magtatagumpay at siya ay mapagpakumbaba. Mababa ang loob. Bakit mahalaga yung kababaang loob? Kasi ho ganito, only those who are humble can admit, I am tired. Ang taong mayabang, hindi aamin na pagod siya. Ang taong mayabang, hindi aamin na ako ay nahihirapan. Mayabang nga eh. Kaya hindi mahihirapan, hindi napapagod, kahit nahihirapan na at napapagod. Ang taong mayabang, hindi hihingi ng tulong.
Ang taong mababa ang loob lang ang kayang magsabi, teka lang, pagod na ako, magpapahinga muna ako. It takes a lot of humility to admit, I am tired. Alam niyo ho, sasabihin ng iba, yung mga workaholic, magandang quality yon. Hindi rin. May mga panahon talaga para huminto. May mga panahon para magpahinga. God, after He created the world, rested on the seventh day. Jesus, after the work of redemption, 3 araw siya sa libingan, He rested for 3 days before He rose again. Even God rested. Who are you not to rest? Even God rested. Pati ang Diyos na mahinga, sino ka para hindi mamahinga? Mga minamahal kong kapatid, uulitin ko, ang taong mayabang, hindi magsasabing pagod na ako. Ang taong mayabang, hindi magsasabi, kailangan ko ng tulong. Ang taong mababa ang kalooban, yan lang ang lalapit sa Panginoon at sasabihin, Lord, I am tired, help me. In our second reading today, from the letter of St. Paul to the Romans, sabi ni San Pablo, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, muli kayong mabubuhay, mabibigyan ng buhay ang inyong mga katawang namamatay. See? Only those who can approach the Lord in humility can say, Lord, I am tired. And then the Lord will receive the Spirit, and you will be given life. Bibigyan ng buhay. Mga minamahal kong kapatid, ngayong 14 na linggo sa karaniwang panahon, we come to the Lord. We are at the right place today. Natapos na ang Monday to Saturday. Natapos na ang maraming mga gawain. Opisina, pag-aaral. Di ba pag Sabado yung iba sa inyo naglalaba, naglilinis ng bahay. Nakakapagod tong nakaraang sanglinggo. Nakakapagod. Salamat sa Diyos. At dahil pagod na kayo, nandito kayo sa ating parokya. Nandito kayo sa simbahan. Maaring after nito, kakain kayo sa labas, o magmomol kayo, o baka iinom kayo, o baka magpapamasahe kayo. Okay lang yun. Pero ang mahalaga, natapos ang mga gawain, 6:00 ng gabi, pumunta kayo sa simbahan, nagdasal kayo, at narinig niyo ang mga salita ni Jesus, if you are tired and weary, go to me. Nalulungkot lang ako kasi maraming mga tao, kapag pagod, ano ang unang tinatanggal? Pagdarasal. Di ba naririnig natin, pagod na ako, di muna ako magsisimba. Pagod na ako, hindi na muna ako magsaserve. Pagod na ako, hindi muna ako magdadasal. Kapag pagod ang tao, ang unang tinatanggal, pananalangin. Kapag pagod ang tao, ang unang tinatanggal, pagsisimba. Mali yan. And so the Lord reminds us today, if you are tired and weary, come to me and I will give you rest. And so today, as we continue our Eucharistic celebration, we lift to the Lord in all humility and honesty. Admit, Lord, I am tired. I am tired. Pagod na ako. Pagod na ako sa trabaho. Pagod na ako sa mga gawain ko. Pagod na ako sa bansang to. Di ko na alam sinong sasabi ng totoo. May narinig pa nga ako,
Pag nakakapagod ang maging mahirap. Pagod na ako sa korupsyon. Pagod na ako. Pagod na akong patunayan ang sarili ko sa mga tao. Nakakapagod ding magsumikap. Nakakapagod mag-aral. Nakakapagod makipagkapwa. Nakakapagod ang buhay. In all humility, in all honesty, we bring that up to the Lord. Lord, I am tired. Physically. I am tired emotionally. I am tired spiritually. To end this reflection, meron awit. Ang title ay Halina, Lumapit sa Akin. And I think the lyrics of the song fits as an ending, as a conclusion to our reflection. Listen to the words, listen to the lyrics of this song. Kung ikaw ay pagod sa bigat ng iyong pasan, Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya, halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagal, aking pagiginhawahin. Bigat ng iyong pasanin ay aking pagagaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipapahayag ang pananampalataya, sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, danaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at maghuhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Panginoon ng langit at lupa na naghayag sa maliliit ng hiwaga ng kaharian ating isamo, mapasa amin ang kaharian mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Upang tularan ng lahat ng namumuno sa simbahan ang kapakumbabaan ng Panginoong nagkatawang tao para maakit ang lahat na mamuhay ng marangal at matapat. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Upang makatagpo ng pagdamay at kapahingahan sa ating pamayanang Kristiyano, ang mga napapagal ang katawan at isipan ng mga inapi at nahihirapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Upang ilagi tayong ipag-adya sa anumang sakuna at pinsalang dulot ng bagyo, baha, tagtuyot at lindol. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Upang ang mga nasalanta ng lindol
ay makabangon at hindi masiraan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon Mapasa amin ang kaharian mo. upang tayong nakikibahagi sa banal na piging ay matuto kay Jesus na may maamong puso at maginhawang pamatok. Manalangin tayo sa Panginoon Mapasa amin ang kaharian mo. upang kamtin ng ating mga yumao ang buhay na walang hanggang ipinangako para sa may mababang kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Sa katahimikan, ilapit natin sa Panginoon ating mga kailangan. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin, ibilang kami sa mga kumikilala sa iyong anak, ang maamong guro na nagbibigay sa amin ng kapahingahan, at siya ring namamagitan kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan na may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag ho natin ng lakas loob.
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa Narito si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Aawit tayo ng pasasalamat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong palagi ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Papurihan Diyos. natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba